Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating pinakabagong video. Mga kapolitika, atin pong pag-uusapan itong balita na kung saan ay pinalitan na itong CEO ng Miss Universe na si Anja Rototip. Ating pag-uusapan ano nga ba ang maging implikasyon or yung epekto nito sa ating bansa. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At dahil nga po sa mga kontrobersiya at mga issue na kinakaharap ni Anja Rototip matapos na makipag-deal siya at nagbigay di umano ng maling impormasyon doon sa mga client. So kinakaharap niya yung penalty na kung saan ay pinapabayad siya ng certain amount. And with this mga kapolitika, dahil siya nga ang CEO ng Miss Universe, and to think na ayaw niya siguro magkaroon ng conflict of interest at ma-question yung kanyang credibility, which in the first place ganun naman talaga ang nangyari, ay ngayon pinalitan na di umano itong si Anja Rototip ng isang tauhan dito sa Telemundo. So mga kapolitika, sabi dito, Telemundo's President of Entertainment and Chief Content Officer appointed as the new CEO of Miss Universe organization. The Miss Universe organization proudly welcomes Ronald Day as CEO or Chief Executive Officer. With over 3 decades of experience in media and entertainment and a passion for promoting cultural diversity and empowering women, Ronald joins Miss Universe organization at a historic moment of growth and global impact. This marks a new chapter in our mission to elevate the Miss Universe experience and continue inspiring millions around the world through leadership, innovation, and purpose. So dito po mga kapolitika ay magbibigay tayo ng ating personal na opinion dahil hindi po maiwasan ng ating mga netizen at mga Pinoy na mapareact dito sa balitang ito na pinalitan na itong si Anja Rototip. So ito ba ay good news or bad news para sa atin na sumusuporta ng ating mga delegate na ipapadala doon sa Miss Universe International? So dito mga kapolitika, ang samot-saring reaksyon ang sinasabi ng mga netizen na baka ito na daw yung moment na koronahan ang Thailand dahil parang conflict daw or bias daw na andyan si Anja Rototip and then Thailand yung kukurnahan. So mas maganda daw na iba yung mahawak ng beauty pageant na ito and then Thailand yung mananalo. So kumbaga merong fairness na pagtingin ng mga tao. At meron din namang mga nagsasabing iba na pareho lang daw or nanggaling lang daw sa isang puno itong si Anja Rototip at itong bagong CEO ng Miss Universe na galing sa Telemundo. So mga kapolitika, yung aking magreaksyon dito ay sa tingin ko wala pong pinagkaiba itong magiging CEO or itong Chief Executive Officer ng Miss Universe sa kadahilan ng itong Telemundo ay isa rin po itong bias na kung tawagin natin na kumpanya or isang organization. Bakit natin nasabi yun mga kapolitika? Kasi nung time ni Rabia Mateo, nung time ni ano, diba, itong si Michelle Marquez D. So in other words ay na-experience na po natin or naranasan na natin itong pamamalakad ng Telemundo. So kung andyan ang Telemundo, andyan rin po ang laging top po yung talagang pambaton la, halimbawa itong Mexico, andyan lagi yan yung mga Latinas at most importantly ang Thailand dahil andito din po si itong si Mr. Nawat. So hindi mawawala talaga sa eksena ang Mexico at Thailand, the fact na sila yung ulo, sila ang nagde-decide, and most especially ngayon na by appointment na lang ang mga nananalo. So kung ako po ang tatanungin kung ito ba ay good news or bad news na pinalitan na ang CEO ng Miss Universe, dahil yung iba ay nagsasabi na pinalitan na daw para mawala yung circus dito sa Miss Universe. Sa tingin ko mga kapolitika ay pareho lang at sila ay nanggagaling sa isang puno. So wala tayong masyadong ganong expectations dahil andito pa nga rin si Mr. Nawat. So although wala na itong si Anja Rototip ay andito pa rin naman itong isang kingkoy na taga Thailand na si Mr. Nawat. So yun na nga po mga kapolitika at siguro ibaba na lang po natin yung ating expectation. At kung sasali man dahil nga si Atisa yung ating maging pambato or ipapadala representative doon sa Thailand, ay enjoy niya na lang yung moment.
At all out pa rin po ang ating suporta kay Atisa Manalo, whether manalo or matalo man siya dito sa Miss Universe 2025. Okay? So yan mga kapolitika ang aking personal na pananaw dito sa pagpalit ng liderato ng Miss Universe organization. Kayo sa tingin nyo, ano nga ba talaga ang maging implikasyon or epekto nito? Ito ba ay good news or bad news dito sa ating mga kandidata and most especially sa Pilipinas? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.